So, kamusta po mga streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito. Okay. Ito, babalikan na naman natin to. Actually, tapos na itong topic na to, pero babalikan ulit natin. Na itong passport nga po ni Kitty Duterte. Nahuli po si Kitty Duterte kasi nga po anga-anga. Nahuli po si Kitty Duterte na meron po siyang American passport. Kulay dark blue. Okay. So, ngayon, sumagot si Kitty. Sumagot si Kitty. Para po siya si Sarah sumagot, walang laman. Sumasagot ng walang laman. Okay. So, buti na lang po dyan, bigas bumaba. Dito sa Japan, tumataas. Hindi, pero di ba, sino ba bumibili ng bigas dito? Alam ko bumaba na eh. Bumaba na ano, di ba? O, di ba? Sabi ng misis ko. O, di ba? So, sabi dito sabi ni Kitty Duterte, I'm a Filipino citizen. Ito ang reaksyon ni Veronica Kitty Duterte, anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, matapos mag-viral ang isang post kung saan makikitang may hawak siyang US passport habang bumibisita sa kanyang ama sa International Criminal Court Detention Center sa Netherlands. So, ang sagot lang po ni Kitty Duterte, Pilipino ako. Ang tanong kasi dito, mga kababayan, bakit ganyan? Ano yung passport? Bakit meron kang passport na kulay dark blue? Tapos ang sagot mo lang, Pilipino ako. So ang tanong dito, nasagot ba yung mga tanong kung bakit ka merong passport na kulay blue? Ayun ang kailangan namin masagot. Di ba? Oh. O di ba hindi, actually, ito, yung babalik-balikan natin yung bigas Actually, diyan po natin makikita na totoong may kartel ng bigas. Di ba? Kaya naman palang pababain. Kaya naman palang pababain yung bigas. Di ba? Ibig sabihin na may kartel talaga ng bigas. Kasi kung kailan nga po sila nagigpit diyan sa mga supplier ng bigas, saka rin po bumaba. Di ba? Sabi, content nga natin yan, Hal. Daan tayong palengke. Content natin yung bigas. Tatawag yung Hindi ito Yung bumaba po, hindi kasi ako may taniman din kami ng palay eh. Yung bumaba po kasi na bigas, yung imported. Pero po yung mga local na bigas, ganun pa rin yung presyo. Ay napakaalam ko. Okay. Siyempre ayoko na bumaba yung presyo ng ng palay. Farmer din po tayo. So ito, game. So, balikan nga natin to. So, yan. Okay. So, ngayon, ito po kasi yung controversial na screen capture dun nga po sa pagdalaw nga po ni Kitty Duterte sa dahig. Yung dark blue passport. Okay. Actually, madali na naman explain to eh. Diba? Kung ako si Kitty, sabihin niya lang, dual citizen ako. Pero Pilipino ako. Tapos ang usapan. Ito, ginamit ko tong blue passport na to kasi mas madaling pumunta sa dahig, nagamit ko yung blue passport. Ganun sana. Di ba? Ganun sana. Pero tinan nyo sagot ni sagot ni Kitty mamaya-maya. Tinan nyo So ngayon, ang nakakapagtaka pa dito, yung travel documents nga po ni Kitty Duterte, ang nakalagay rin po American. Female American. Tapos siya po ay business class pa siya. Oh. Di ba? So ngayon, mga babae dito. I don't mind them. Ito na. So ito yung sagot na ito yung sagot ni Kitty. May silang naman tong video na to mga 12 seconds. Oh. Ano ba yun? Ito. Them actually, I'm a Filipino citizen, so Bratinela pa rin no? Parang si Sarah din no? I don't mind them. Yeah. I don't mind them actually. I'm a Filipino citizen, so yeah. I don't think I don't have to explain since I'm a private citizen, so yeah. Ano daw? I don't think I don't have to explain since I'm a private citizen, so Private citizen ka talaga? Hindi. Sabi sa inyo, boba rin to eh. Walang yan na yan. Seryoso, private citizen ka?
Wala yan. Ako nga eh. Ako nga, di ba? Small time vlogger lang ako pero kinukonsider ko yung sarili ko na hindi private citizen eh. Ah, di ba? Di ba, Hal? Di ba? Oh, ayun ang asawa ko. Oh. Minsan mga kababayan kami, pupunta kaming mall. May nakakilala sa akin. Yung ano yung asawa ko kasi hindi sanay na ganun eh. Na, ay, takero, kamusta ka na? Yung asawa ko maalis. Umalis talaga yan. Hindi siya sanay sa ganun. So sabi ko sa misis ko, masanay ka na. Kasi nasa social media ako eh. Di ba? Pati privacy ko dito, pwede nang mabulgar. Pwede nang ilabas. Di ba? Kasama yun eh. Ikaw dati kang anak ng presidente, sasabihin mo hindi ka private. Ikaw dati kang anak ng presidente, sasabihin mo private citizen ka? Talaga? Hindi nga. Oh. Nung isang beses pumunta kami ng mall ng maraming beses na, 'di ba? O kami ng asawa ko, no. Minsan kami ng anak ko, o apat kami. Oh. Minsan kumakain kami sa restaurant, may babati sa akin. Actually hindi lang po sanay, hindi sa ayaw nila, pero hindi lang sila sanay sa ganun. Pero sabi ko sa nila, masanay na kayo kasi talagang mangyayari talaga to. Especially kung kasama ninyo ako. O, di ba? O, so, ako nga, ganun eh. Siya pa kaya anak ng presidente? Private citizen ka? Ngayon, syempre, isipin ng mga DDS, oo nga, no? O sabi ng mga DDS, oo nga, no? O, so, bobo kayo. Ayun lang yun. O. So, ngayon, ano pa ba? Tinangan natin to. Sige. Ang pangit eh, no? Ang weird lang kasi, dalawa lang yan. Dinisplay niya talaga para magbida-bida o kaya tanga-tanga siya. Hindi niya sinasadya yun. Dalawa lang yan, di ba? Oh. I don't mind them actually. I'm a Filipino citizen, so yeah. I don't think I don't have to explain since I'm a private citizen. So Hindi yeah. sagutin mo yan. Hindi pwedeng ganun lang yung sagot mo. Para kasi si Sarah, di ba? Tinan niya si Sarah. Nasagot ko na yan. Pero wala naman siya sinasagot. Wala nang dapat pagdebatihan. Kita niyo, di ba? Parang si Sarah din sumagot eh. Oh. So ngayon, ito. Oh. Okay, wait lang ha. So ngayon mga kababayan. Ito. Kasi mga streetwise, no, ako pinipilit ko intindihin. Pinipilit ko intindihin si Kitty Duterte. Actually, madali na naman sagot dun eh. Well, ang lumalabas dito, mukhang dual citizen nga po si Kitty Duterte. Mukhang dual citizen. Kasi ang alam ko, meron tayong tinatawag na ano eh. Ano ba? Kalimutan. Na-research ko, nakalimutan ko lang. Pero, kapag kayo po ay pinanganak sa Amerika, lalabas nun, tatanggapin kayo ng Amerika kasi doon kayo pinanganak. Especially na documented naman yung nanay mo. O, di ba? Yung nanay niya Amerikana. So, na-adapt niya yung American citizen. Tapos yung si Kitty naman, meron din po kasing batas sa Pilipinas na dual citizenship. So ngayon ang point kasi dito mga kababayan kasi ito. Pwede ka naman sabihin na na dual citizen ako. Kaya meron akong dalang American passport kasi mas madaling pumunta sa dahig na dala-dala ko. Ayan yung Magnix na yan. Hindi ko alam. Masaya. Oh. So kasi ang point dito, pwede naman sabihin ni Kitty na kaya ko lang dala-dala yung blue passport ko. Yung dark blue passport ko kasi mas madali pumunta sa dahig kasi hindi na kailangan ng visa. Ganun lang yun. Pakasimple lang nun eh. Oh. Well, syempre, kapag kung babalatan na natin ng bitterness, balatan na natin ng bitterness. Hindi. Hindi. So magiging depende sa yung nationality mo, depende. Depende kung saan yung magiging convenient sa'yo. Magiging Pilipino kapag gusto mo, magiging Amerikano ka kung kailan mo rin gusto. So, ganun kung magiging sige, sagarin na natin. So, ganun. So, magiging Pilipino ka pag gusto mo. Kapag convenient sa'yo, Pilipino ka. Pero kapag convenient sa'yo na maging Amerikana ka. Di ba? Kasi ang nakalagay dito sa travel documents mo, ang nakalagay po sa travel documents niya,
American. O, di ba? So, kaya naman pala, mga kababayan, kaya naman pala, nung sinasabi ni General Torre, na si Shileto, ang pangalan ni Shileto? Si Hanilet, di ba? Wala daw passport. Di ba naalala niyo yun, di ba? Di ba? Sabi ni Torre, dapat nga kasama si Hanilet, yung nga lang wala daw passport. Kaya naman pala walang passport kasi baka maging issue pa kasi yung blue passport na hawak niya. Di ba? So, by the way, di ba? So, I don't. yan. Pero ano ba, no? Kasi actually sa totoo lang, mas convenient talaga kapag meron kang American passport eh. Sa totoo lang, oo. So, by the way, ito. Ayun wag nyo nga hanapin yung 20 pesos na bigas kasi wala namang ganun. Wala namang pinangakong ganun, di ba? So, ngayon. So, Sir Takero, bagong subscriber po. Maraming salamat, Roberta Dasco. Maraming salamat. So, sabi dito, no, ito ngayon, so, ume-epal na naman itong si Hanilet na businesswoman, di ba? Nagbigay ng pahayag si Hanilet Abansenya, common law kabit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaugnay sa tingin nila sa mga posibleng nasa likod na pag-aresto kay dating Pangulo at pagdala sa dahig na Netherlands. Akala nila that will they will put him down. Nagkamali sila, wrong move. Saad nga po ni First Kabit. Actually, dapat maging proud si Hanilet dito kasi siya po yung unang-unang First Kabit ng Pilipinas. Kasi halos lahat First Lady, di ba? Si Pinoy lang yung walang First Lady, no? Si Pinoy lang walang First Lady kasi nga binata. Oo. Pero si Hanilet po, dapat po maging proud po siya kasi siya lang po yung merong title na First Kabit. O, di ba? Hindi kasi First Kabit. Tama, di ba? Hindi naman asawa eh. O, First Kabit. O, si ba First Lady natin ngayon? Di ba si FL Lisa? Asawa niya yun eh. O. Tapos si Erap. Di ba si Erap? Si Eloy Ejercito. Tapos si Gloria, may first gentleman. Tama, di ba? Tapos si Ramos. Sino ba asawa ni Ramos? First Lady Ming Ramos ba yun? O, total, hindi ka naman asawa, hindi ka naman pinakasalan. So, first kabit. Di ba? Hindi, ganun. Ano. Di ba? Walang... Anong tatawag yun dun? Amelita, Ming Ramos, di ba? Ming Ramos, Amelita Ramos, yung asawa nga. First Lady talaga yun. First Lady. Kasi asawa niya yun eh. Tapos si First Kabit. So, ngayon, sabi niya dito, tandaan nyo si Hanilet mga kababayan, businesswoman daw po siya. So merong Mr. Donut na 11 na meron siyang kapartner dito, di ba, na Pilipino, tapos may karinderya, tsaka may merong catering ba yung isa? Kalimutan ko na. Yan. Katayan ng karne, di ba? So yun mga kababayan, no? So kaya nila talagang makaipon ng 200 million pesos sa bank account noong 2016 dahil po sa mga negosyo nga po ni First Kabit. Nasa rin asawa ko sa DDS ng asawa ko eh. Di ba DDS ka? Sasagot ka pa? So ngayon dito. So ngayon, tingnan niyo 'to So ngayon ito yung video ngayon ng ating kagalang-galang na dating First Kabit nga po ni Digong. Behind them actually, I'm a Filipino. Hindi pala, First Lucaret pala to. Si First Kabit, sana ba si First Kabit? First Kabit. Ito pala, I asked him how do you feel? Are you angry? He said no. Ano siya na, kaya yung mga gumawa sa kanya nito, Gabaan ra na ma'am. impyerno kayo. Because wala siyang kami pa may sakit yung ako pa sabi ko sa kanya, pero sabi niya no. Yun ang tawa ko dito, doon daw po sa mga nagpa-aresto daw po kay Digong, impyerno daw po kayo.
Naniniwala pala sa impyerno, no? Walang iya itong mga to, no? Parang citizenship din ni Kitty, no? Maniniwala sa Diyos kung kailan convenient sa kanila. O sabi na to, loko-loko talaga itong mga to, no? Oh, ngayon sabi ni Hanilet, ang dating first kabit po ng Pilipinas, kayong mga nagpakulong kay Duterte, impyerno kayo. Tandaan po natin po, no, yung impyerno po, ito po ay isang turo sa aral po ng mga tao naniniwala sa Diyos. Di ba? So ngayon naniniwala pala kayo sa Diyos. Di ba minura nga ni Digong yung Diyos? Di ba? Tinawag yung stupido yung Diyos. So para din pala itong citizenship ni Kitty. Yung citizenship ni Kitty, magiging Pilipino siya kung saan siya convenient. Magiging Amerikano siya kung saan siya convenient. So ganun din pala dito sa paniniwala nila sa Diyos. Maniniwala sila sa Diyos kung kailan sila convenient. Hindi sila maniniwala sa Diyos pag convenient din sa kanila. Ayos. Nagkaroon bigla ng Diyos. Wala to, men. Talagang yan, sinto-sinto talaga itong mga to. Yung paniniwala nyo sa Diyos, parang citizenship ni Kitty pala, no? Diba? Maganda talaga siya ng tao. Kilala niyo, naging presidente. Yes, niya. ma'am. Exactly, ma'am. Tsaka, all he cared for was about his country and about his countrymen. Alam niyo yan. There's no doubt, ma'am. Si Sarah pa nga doon, yung presidente ng impyerno. And by the way, mga kababayan, ang nakakatawa dito, ba't ang lumalabas ngayon dito kayo ang biktima? Ito talaga hindi ko talaga makuha sa point natin dito eh. Bakit ang lumalabas ngayon, kayo pa ang biktima ngayon? Diyos ko naman, parang namang... So paano yung mga libo-libong namatay? So hindi daw 30,000, 7,000 lang daw. Basta DDS talaga tanga eh, no? Sabi ng mga DDS, hindi naman 30,000 yung namatay eh, 7,000 lang ha, talaga? Walang yan talaga itong mga to eh, no? Walang yan na yan. So, hindi para sa akin, enough that bullshit, no, na biktima, kayo pa biktima ngayon, talaga? Oh. There's no doubt. Kaya, that's why nga, ako, to be honest with you, mangutan ako sa Ginoo. Iko, nga naman, Lord. Iko, up to now, I'm still, dagang question mark. So, buti sana ako naging tarantado, magnanakaw. Oh. Diba? Mamamatay tao! Isa ba may mamamatay tao? Kasi po, tandaan ito naintindihan nyo ba? Sabi ni Hanilet, bakit daw po yung mga magnanakaw, yung mga tarantado, di daw inuhuli? Kasi wala silang kaso. Ikaw, nakasuhan yung asawa mo kasi nang pumatay ng tao. Ko. Di pwedeng ganyan. Hello po sa Facebook. Maraming salamat po, no? Mga, Grabe naman to. Pamilyang abnormal. Di ba? Wala, ma'am. Ready. di ba? Wala tinarong wala nag-abuso katong time ng kuan ka. There was no air about him na presidente siya. That was my prayer po before ba na. Lord, Okay na. Stop that foolishness, no? And by the way, no, tandaan natin Miss Montreal, no, nga pala, no. So tandaan po natin, si Digong nga po ang naging pinakabagnanakaw sa buong mundo noong 2017. Hello po, Vilma Vilsonda, maraming salamat, di ba? Yan. Hindi nga seryoso, di ba? Bagnanakaw? Di ba si Digong yun? 2017, siya po yung tinagurian na pinakakurakot na leader ng buong mundo. Di ba naiya doon? Di ba? So, ako ba, no? So yun mga kababayan, no? So kayo po, no, ano pa masabi nyo nga po dito sa citizenship nga po ni Kitty Duterte na anong klaseng sagot yun? Kayo ba, kayo sa sagot ni Kitty? Convinced ba kayo na sasagot siya na Pilipino ako? Tapos ang usapan. Finish. Okay na.
Pero nasa pa-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. Siyempre, dyan po sa Team Replay. Pa-like, pa-subscribe. At hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to.